we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Mayor Baste Duterte, gihagit si PBBM nga mokomento sa gitanggal nga 35 ka personahe sa Davao City Police Office. Kapin 1.3 million pesos nga illegal drugs na kumpiska sa Cagayan de Oro City. Og Hagimit Falls ug Riverines niini sa Samal Island gipasirad-an tungod sa presensya sa E. coli. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Gikundina sa lokal nga kagamhanan sa Davao City ang pagtangtang sa 35 ka personahe sa Davao City Police Office. Mayor Baste Duterte, dunay hagit kang Pangulong Bongbong Marcos ug DILG Secretary Benjamin Albalos Jr. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara human gikondena ang pagtanggal sa daghang pulis sa Davao City. Gihagit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si PBBM ug DILG Secretary Abalos Jr. nga muhatag og komento kalabot niini. Taliwala sa maong issue, magpadayon daw gihapon ang war on drugs sa Dakbayan sumala sa mayor. Sabtang supaksab ang Davao City Council sa gihimo sa PNP. Gihagit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. nga muhatag og komento kalabot sa pag-relieve sa 35 ka mga pulis sa Davao City. Lakit si Davao City Police Office Director, Police Colonel Richard Badang. I would like to get a comment from DILG and maybe the President on what he thinks about this issue. Because these are hard-working policemen. Dagan kitag problema sa Pilipinas nga pwede ninyo i-address. Sumala sa mayor, dili daw makaapekto sa war on drugs sa syudad ang pagtanggal sa maong mga pulis. I reiterate my declaration that this city is at war against drugs. And that is very clear. The lives of criminals, wa ko'y labot ninyo because you are here only to harm innocent people. Kung nabuhi pa mo, patyon tamog usab. Ang Davao City Council gikondinasab among lakang sa PNP pinaagi sa pagpasa sa usa ka resolusyon. Ipatawag usab sa City Council si Police Regional Office 11 Director Brigadier General Aligre Martinez aron muhatag og eksplanasyon labot niini. Lakip sa resolusyon ang pagkondena sa kalitsab nga pagtanggal kang Mindanao Development Authority Chair Mabel Acosta kinsa gihulipan ni Secretary Leo Magno. The City Council of Davao strongly supports the statements of the City Mayor, especially in his statement that such action contradicts the spirit of cooperation and mutual trust, crucial for the effective governance and effective law enforcement. Sumala sa usa ka political analyst, questionable matud pa ang timing ug basihan sa pag-relieve sa mga pulis. So kung yung objective nila was really to look at sa cleansing, especially dito sa may pronouncement of war on drugs dito sa Davao. Pero yung tanong natin, what about the other places? Diba may mga ibang lugar din kasi na meron din silang kaso. So same ba rin ba yung ginawa doon sa ibang lugar? Ito nangyari, pronouncement was March, May na ngayon. So bakit ngayon lang? Apan bisan gipasalig sa PRO 11 nga walay mamahimong epekto sa law enforcement sa syudad ang pagtanggal sa mga pulis. Sumala ni Beleno, alam natin malalim ang collaboration and coordination ng ating city government, not only with our police squad, but meron din tayong mga mga security sector, di ba? Mga enforcement sector na not related with the PNP.
So paano yung coordination nun? Na alam natin iba na naman yung leadership. Una nang gipasabot sa PRO 11 nga gitanggal sa pwesto ang mga pulis sa Davao City aron dili matud pa maimpluwensyahan ang investigasyon mahitungod sa pagkamatay sa 7 ka drug suspect ato sa buy-bust operation sa Dakbayan. Human nagdeklara og war on drugs si Mayor Baste Duterte niadtong Marso 22. Sara gibarugan ni Chief PNP Romel Marbil nga miagi sa proseso ang pagtanggal sa 35 ka mga pulis sa Davao City. Ingon pa niya nga ingon ani gyud daw ang proseso ug galing dunay mga ginapahigayon nga administrative investigation. Sama na lamang daw nga pagtanggal sa pipila ka mga pulis kaniadto sa Navotas human napatay si Jimboy Baltazar. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. 21 ka mga armas sa co-accused ni Pastor Apollo Kibuloy ang gisurrender. Kapulisan, blanko gihapon sa gikahimutangan sa pastor ug sa mga co-accused niini. Ato ibalik si John D. Esteban. Klase-klase sa armas laki pangkatag-as nga kalibre ang gisurrender ni Barangay Kapitan Crescente Canada pinaagi sa Legal Counsel sa Kingdom of Jesus Christ nga si Attorney Israelito Torion niadtong Sabado sa buntag. Sa kinatibukan, 21 ka armas ang gitahan. So nag-facilitate ta sa pag-surrender atong 21 baril through the lawyer na si Attorney Torion. Tapos nahipagayon ang pag-surrender diha sa Kingdom of Jesus Christ College diha sa Sasa. Si Crescente Canada, usa sa mga personal assistant ni Pastor Apollo Kibuloy, nga usasab sa mga akusado sa kasong child abuse nga gikalambigitan sa pastor. Kahinumduman nga April 3 na aresto sa National Bureau of Investigation Region 11 si Canada ug mitahan ang laing upat nga co-accused sa kasong child abuse nga dunay warrant of arrest sa Davao Court kinsa nahimong gawas nun human nagpiyansa. Apan dihang bigula ang laing warrant of arrest gikan sa Pasig City Court sa non-bailable nga kasong qualified human trafficking, wala na ikita ang mga akusado. Matod sa kapulisan, lisensyado ang mga gisurrender nga armas nga naana sa kustodiya sa CIDG Davao alang sa safekeeping. Licensed sports gun collector usab daw si Canada. Sumala ni Attorney Torion, gisurrender ni Canada ang mga armas aron ihimakak ang nagkatag nga hungihong nga ginagamit niya kini aron protektahan si Kibuloy. Samtang gipanghimakak usab sa PRO 11 ang nagkatag nga report nga ginapaimbestigahan matud pa sa PNP headquarters kung nganong wala pa marakpi hangtod karon si Kibuloy ug mga co-accused niini. No, there was no investigation sa maong mga hungihong. Ang padayon manggihapon ang Davao City Police Office sa ilahang mga tracker team, pinagi sa tracker team para mahibawan nato ang whereabouts ni Pastor Kibuloy. Hopefully mo surrender sila mamno kay as of now wala pa yun nato mapinpoint kung asa sila nagtago. Niadtong May 8, gisurrender sa kampo ni Pastor Kibuloy ang 5 sa 19 licensed firearms niini sa PNP. Kini human giaprubahan ang rekomendasyon sa Firearms and Explosives Board nga i-revoke ang permit sa mga armas nga nakarehistro kang Kibuloy. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka 51 anyos nga babae nga mitabok sa highway sa Digo City na banggaan og bus patay. Gilayong nakabsan sa iyang kinabuhi ang 51 anyos nga si Dolores Cadayuba human nabanggaan og bus sa Davao Cotabato Road, Barangay Cogon sa Digo City, Davao del Sur, alas 10:55 Lunes sa buntag. Sa inisyal nga investigasyon sa Digo City Police, padulong sa Digo City proper ang bus nga gimaneho sa 46 anyos nga driver. Apan pag-abot sa lugar, mitabok ang biktima og nabanggaan sa bus hinungdan nga nalagpot kini nga mo'y hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Gipalawman pa sa kapulisan ang investigasyon sa hitabo. Gikustodiya na sa Digo City Police ang nakabanggang driver nga wala pa'y pahayag. Patay ang usa ka lalaking trainee sa Bureau of Fire Protection samtang naga-training sa BFP Regional Office sa Pagadian City. Pamilya sa biktima diskumpyado sa findings sa doktor kalabot sa hinungdan sa pagkamatay sa lalaki. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Wala gayud damha sa kabanay ni FO1 Jerwin Gonzales nga patay na kining mauli sa Zamboanga City. Si Jerwin Gonzales, usa ka criminology graduate, mi-apply kini sa Bureau of Fire Protection 9 isip personnel ug swerteng nakapasa nga aplikante.
May 16, 2024, nagsugod na sabang training sulod sa BFP Regional Office. May 2024, samtang nagpahigayon sa ilang drills, pasado alas 5 sa hapon, kalit kunong nakuyapan si Jerwin. Kanya lamang amuya kasi el head del tactical officer. Conversal kami which is talya na emergency room that time. Blale na unconscious daw di mi hermano. Akabar high fever, rashes. Kung intubation, kay limi hermano tanhingalo ya gayot. Mga kantong minuto lang yung pasa, ilang meten sila ulit. Kay di mi hermano, ya perde daw heartbeat ya. Tan CPR ya. Pasado alas 9 sa gabi sa susamang adlaw, nakabsan sa iyang kinabuhi si Jerwin. Sumala sa igsuon, base sa findings sa doktor, fatal arrhythmia with severe hypophosphatemia ang gikamatya ni Jerwin. Buot pasabot, aduna kunoy abnormality ang heartbeat ni Jerwin nga hinungdan sa pag-ubos sa phosphorus sa iyang dugo. Apan diskumpyado ang banay ni Jerwin, busa, ipa-autopsy matud pa sa pamilya ang lawas ni Jerwin. Di mi hermano, before siya sali ki ma'am, preparo agad sa korpo. Athletic sa bata eh. Hindi kami kay ansina lang ya pa sa konele. Amo setan kon kami aral akalo autopsy di suyo. Samtang sumala sa BFP 9 nga light training ra kuno ang ginabuhat sa mga trainee. And I relieve all tactics, duty man or off-duty man, to pave the way for the impartial investigation. The Pagadian City Police Station will be conducting, I think today they will start the parallel investigation on. We will give them full cooperation. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Hapit na mugawa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon. Sa latest bulletin sa Pag-asa, ulahi kining nasiplatan sa dagat duol sa Basco, Batanes. Wala na'y nakataas nga signal sa bisan asang parte sa nasod. Apan dunay tsansa gihapon sa mga pag-ulan sa pipila ka lugar tungod sa thunderstorms ug southwesterly wind flow. Ugma, Miyerkules gihapon gilaumang mugawas na sa par ang bagyong Aghon. Base sa datos sa Metro Weather, dunay kusog nga mga pag-ulan sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Sorsogon ug Davao Region dala sa localized thunderstorms. Busa mahimong alerto gihapon sa pagbaha o landslide, mga kapuso. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ana sa 1.3 million pesos nga kantidad sa gituohang sabu na kumpiska sa PIDEA 10 gikan sa usa ka babaeng suspect atol sa buy-bust operation. Sikop sa mga personahe sa Regional Special Enforcement Team sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PIDEA 10 kining usa ka babaeng suspect kinsa giingong tigpayuhot og ilegal nga droga. Napalitan kuno ang suspect og usa ka pakete sa gituohang sabu og pagrekisan niini laing usa ka pakete pa ang nakuha sa otoridad. Sumala sa PIDEA nga gikan pa kuno sa Iligan City ang suspect dihang gikasa ang operasyon. Mukabat sa 200 grams sa sabu ang ilang nakumpiska ug aduna kini street value nga 1.3 million pesos. Wala na mohatag pa og pahayag ang suspect. Patay upat ka malalaki human gipamusil sa wala pa mailhing gunman samtang nag-inom sa Tantangan, South Cotabato. Nagkadugo ug nagbuyod na sa yuta kining upat ka mga lalaki kinsa pulos mga mag-uuma sa Purok 5 Luayan sa Barangay Dumadalig, Tantangan, South Cotabato. Dihang miabot ang otoridad pasado alas 10 sa gabi ni atong Domingo. Sa investigasyon sa Tantangan Municipal Police, nag-inom lang daw sa balay sa ilang kaila ang mga biktima. Dihang kalit miabot ang usa ka wala nila mailhing lalaki ug gipamusil sila gamit ang 5.56mm hinungdan sa ilang hinanaling kamatayon. Dahil misibat ang suspect human sa krimen. Sumala sa otoridad, 37 ka mga basiyo sa bala sa 5.56mm ang na-recover sa crime scene. Samtang anakaroon sa ospital ang usa ka lalaki nga kauban sab sa mga biktima kinsa samdan sa hitabo. Padayon ang investigasyon sa otoridad sa krimen ug ang pag-ila sa suspect. Nanginaot ang pipila ka mga residente nga namuyo daplin sa suba sa Zamboanga City nga unta mapaspasan na sa DPWH ang pag-repair sa mga nagubang riprap o slow protection sa suba. Una pa man makasinati og pagbaha ang syudad gumikan sa La Nina. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak.
Usa ang balay ni Annabel Ordinisa sa Riverbank, Barangay Tumaga, Zamboanga City ang dunay naguba nga bahin. Human milapaw ang tubig baha sa suba niadtong tuig 2022 gumikan sa bagyong Paeng. Apil sab sa naguba ang riprap o slow protection nga anaa sa tungod sa iyang balay. Hinuon, gina-repair na kini karon sa DPWH9 apan nanginaot siya nga unta paspasan aron dili maabtan og pagbaha dala sa La Nina. Actually, tanlinga sa kami, pero Jacal Dia, yan Avenida L, kami mismo mga residente de aki, tanayudahan kami. Walay Jacal Dia, El Mixer, yayuda kami tringka, kay para hindi lang kat sigim na Avenida. Matod sa DPWH9, ginapaspasan man daw nila ang pag-repair sa pipila ka mga riprap nga naguba sa Tumaga River. Apan, giangko nila nga mga slow protection kaniadto dali ra maguba kung dunay mga pagbaha. Ang design po ay tow lang siya, wala siyang sheet piles. So hindi na niya ma-withstand yung ng tubig ngayon. So yung mga matagal ng slow protection structures na kinonstruct several years ago, papalitan. Sumala sa DPWH9, mas ligo na ang mga ginahimong slow protection karon nga usa na ka dike. May gagawin tayong dike na ang design niya is malapad sa taas para parang ang design po namin ay yung kanyang crest, yung sa top ng dike ay 4 to 5 meters para pwede din po siyang gamitin in the future na maging daan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Nagatubang karon og mga suliran ang tribong Bagoboklata sa Davao City tungod sa mga illegal nga mga aktibidad nga ginapahigayon sa ilang ancestral domain. Atong sayro ng detalye na ini pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara na ngay nagtabang ang Ancestral Domain Management Office sa kadiyang ahensya sa gobyerno, partikular sa tribong Bagoboklata kay lagi daghan na silang mga problema giatubang silang ancestral domain. Sa gipahigayong stakeholder summit sa tribong Bagoboklata sa Barangay Sirib, Davao City, dinhi giparayag sa chair sa Ancestral Domain Management Office kun admo ang nagkadaiyang problema nga ginaatubang karon sa ilang 6,378 hectares nga ancestral domain sa syudad. Lakip na dinhi ang pagkalot matud pa og treasure, kaingin, pagpanakop sa mga hayop sa kabukiran, pagdaghan sa mga basura ug ang pagsulod sa mga migrant o dili sakop sa tribo. Kami nadismaya karon sa Bagoboklata kay basig pag-awahi sa adlaw mokunhod ang tubig nga mudagay-day padulong sa Davao City. Mao nang nagiimbata bitar na mo ang Davao City Water District kay daghan ang illegal nga gikuha sa tubig diha karon. Lakip sab ang pagpanghulga sa seguridad sa mga sakop sa volunteer group nga Bantay Bukid nga mo'y gitahasan unta nga mag-monitor sa kahimtang sa ancestral domain. Kung threaten sila, pinaka nila mahimo is yung sa patabang sila sa local police. Sa kabahin sa DNR Senro, sa kalapad sa Luna, dili sab nila maakupar ang tanan, sanglit pipila lang usab sila. Busa, girekomenda nila maghimo og multi-sectoral committee, marag memorandum of agreement sa ato mga stakeholders, mga government agencies na kinsay angay na marag one-stop shop ba nga pag na-complaint siguro makibalo na yung tanan. Sara na tinguha ang tribong pinaagi sa pagtinabangay sa mga ahensya mapanalipdan ang ancestral domain kinay tuo sila nga ayutang kabilin dili lamang kini panginabuhian sanglit kini matud pa ang kinabuhi sa katawhan. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Luyo sa temporary closure sa Hagimit ug Dao Falls sa Samal Island alang sa rehabilitasyon niini, ubay-ubay gihapon ang mga nangaligo. Busa gipahingusga na sa sentro ang pagbawal sa pagligo sa mga falls tungod sa taas nga E. coli content niini. Ani ang unang hugna sa RTV Presents ni Kent Abrigana. Gawas sa mga beach, usa sa mga tourist attraction sa Samal Island bao ang Hagimit Falls nga napalibutan og mga kahoy nga hagimit kon cluster of fig tree nga native sa Pilipinas. Gawas sa tourist attraction, usasab kini sa water supply sources sa isla. Apan tungod sa pagdaghan sa mga nagaadto sa lugar ug sa responsable nga paglabay sa mga basura, temporaryo kining gisirado niadtong 2022 alang sa rehabilitation.
Duha ka tuig ang milabay. Gibisita sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Hagimit Falls Nature Park ug reverence ni ini. Sirado gihapon kini sa publiko. Apan problema sa mga nagabantay nga enforcer gikan sa Senro Igacos ang mga taong mangagi sa ubang entry points. Daghan kay mga entry point diri. Nya kasagaran dito mi sa taas magbantay, ulam mi tao. Busa nagmuntar na lang una og barikada ang tag-iya sa maong nature park sa ubang entry points aron dili makasulod. Kamatik na usab nga dunay nangaligo. Gani ang uban, makainom pa og tubig agikan sa maong falls. Dili siya tabang, dili siya kay nakainom og dagan ganina. Murag nakulbana og gamay pero limpyo man siguro. Apan nagpahimangno ang City Environment and Natural Resources Office Igacos kay nakitaan og taas nga E. coli content ang tubig sa Hagimit Falls ug reverence ni ini nga posibleng magdala og sakit sa tawo. Last year nagkandak og public consultation ang DNR sa Hagimit area and they also tested the water and gawa sa atong water result nga taas ang coliform count sa whole Hagimit stretch. Sumala sa City Health Office, ang E. coli bacteria ana sa lawas sa tawo o sa mga hayop. Apan kung magpadulong na kini sa mga sapa o pagkaon, magdala kini og kadaot sa lawas sa tawo nga posibleng magresulta sa diarrhea o dehydration. Apan, dunay limit sa gidaganon sa E. coli nga makita sa usa ka sapa aron matawag kini nga luwas kaliguan. Kung more than siya sa katong require nga limit, no? For E. coli, dapat dili siya molampas og 500 colony per unit per 100 ml, no? So kung more than that, dili na siya maayo nga kaliguan. Kay naay mga klase sa E. coli nga pathogenic siya. Although most dili siya pathogenic, dili siya harmful. Busa nitong March 22, 2024, mipagwa sa sab og executive order ang Samal Island LGU alang sa pagpasarado sa Hagimit Riverine kun Dao Falls. Unsa kaha ang hinungdan sa taas nga E. coli content sa Hagimit Falls ug reverence ni ini. Kana ang atong sayron sa laing hugna ni ining RTV Presents. Kauban si Mel Cominares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Midiskarte na lang pipila ka mga mamalitay ug isda sa Bangkeron Public Market sa Davao City karong nagmahal ang presyo niini. Ano ang report ni John D. Esteban. Nangadlawon si Nanay Helen sa Bangkerohan Public Market sa Barangay 5A, Davao City aron mamalit og rekados alang sa mga ibaligyang pagkaon sa karenderya. Apan na matikdan niyang nagmahal ang pipila ka isda sama sa Matambaka. Sa una ko man na 180 ana, karon 220 na. Sa una na nimo. Kana ipaksiw ang Matambaka nga gagmay kan ipreto. Sa na diskarte na lang para sa budget. Sige, diskartehan na lang kay para makaganan siya gamay. Sumala sa mga manindahay dinhi sa Bangkerohan Public Market, nihit ang supply sa pipila ka mga isda tungod sa bagyo. Maunang misaka ang presyo niini. Kinibisan, walay direktang epekto ang bagyong Aghon sa Mindanao. Sagad sa supply sa mga isda sa palengke, gikan sa General Santos City, Mati City sa Davao Oriental ug Samal Island sa Davao del Norte. Dinaway bagyo rin. Kaya manayo kayo biyahe sa bagyo. Nagat pa. Ang muro-muro nga kaniadto tag 150 pesos, tag 180 pesos per kilo na karon. Susabang hinungdan sab ang sulti sa tenderang si Roxanne, misa ka matud pa ang presyo sa Matambaka. Hangtod 80 pesos ang giusbaw, maong tag 280 pesos na ang per kilo karon. Sa tungod na siya sa bulan ng good kanang napoy bagyo ba. Samtang ang ubang klase sa isda, steady ra ang presyo. Sama sa tamban nga tag 80 pesos per kilo. Ang pirit 120 pesos per kilo. 150 pesos per kilo ang tulingan. Ang bangus, 180 pesos per kilo, samtang anaa sa 110 pesos ang matag kilo sa tilapia. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Kapin 300 ka mga kababainan sa Zamboanga City ang nakabenepisyo sa libreng cervical cancer screening sa DOH.
Anaa sa 341 kakababainan nga gikan sa 7 ka mga barangay sa Zamboanga City ang nakabenepisyo sa libreng cervical cancer screening sa Department of Health Region 9. Gipahigayon kini sa gym sa usa ka pampublikong universidad sa syudad. Tumong sa mga aktibidad, ang maawhag ang kababainan ilabi na ang mga nag-edad og 30 pataas nga magpa-test aron adunay ma-detect nga sakit matambalan dayon. Sumala sa DOH-9 ang sakit nga cervical cancer, angay nga tagdon, sanglit usa kini sa leading causes of death sa kababainan sa Pilipinas. Pipila ka individual sa Davao Region ang nakabenepisyo sa ayuda para sa Kapos ang Kita program sa DSWD Region 11. Nagpadayon ang Department of Social Welfare and Development 11 sa payout subay sa ayuda sa Kapos ang Kita program kun akap. Sukad gilusad niadtong May 18. Sumala pa ni Michelle Franca, ang Information Officer sa DSWD 11 sa GMA Superradyo, nga libuan na ang nakabenepisyo sa programa gikan sa Davao City, Digo City, Davao del Sur, Panabo City, Davao del Norte, Nabunturan, Davao de Oro, Manay ug Mati City sa Davao Oriental nga midawat og tig 3,000 pesos. Giklaro sab ni Franca nga wala pa nagadawat ang buhatan og walk-in clients alang sa maong ayuda. Sanglit ang kasamtangang nakabenepisyo niini sa pagkakaroon ang mga giila sa LGUs. Gisaulog karong adlaw ang National Flag Day. Gani ubang establishmento sa General Santos City ug Davao de Oro nag-display og watawat sa Pilipinas ug misalmot sa kasaulugan. Gisaulog kini sa usa ka mall sa General Santos City pinaagi sa ilang gipaygayong flag ceremony. Ang National Flag Day ginasaulog matag May 28 pinaagi sa Presidential Proclamation number 374. Unang giwagayway ang unang flag ni atong 1898 sa Imus, Cavite kung asa nahitabo ang kadaugan sa nasud laban sa pagsakop sa mga Espanyol. Sa Maco, Davao de Oro, nag-display sab sa ilang watawat sa Pilipinas ang Barangay Hall sa New Asturias. Mulungtad ang maong kasaulugan hangtod June 12 kanu sa isaulog sa nasud ang Independence Day. Giablihan na og balik sa publiko ang Aliwagwag Falls sa Katiil, Davao Oriental. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sa mga nagpadayon ng travel goals, og buot pusuroy sa pinakataas nga waterfall sa Pilipinas nga makita sa Katiil, Davao Oriental nga mao ang Aliwagwag Falls. The long wait is over, kay after 4 years, giablihan na kini sa publiko. Pwede ma-enjoy ang ilang mga bago nga pasilidad sama sa A-frame house, tourist cabin, food court ug uban pa. Kung moadto ka sa ilang hanging bridge, imo makita ang makahinganghang nga view sa multi-tiered waterfall na dunay combined height ng 1,110 feet. Tuig 2016 diyang giablihan ang mong Eco Park. Apan gisarado kini tungod sa lockdown dala sa pandemya. 2022 diyang gisugdan ang rehabilitation niini. Gani, mapasalamaton ang lokal nga kagamhanan sa Katiil sa pag-abli sa Aliwagwag Falls tungod sa kontribusyon niini sa mga lumulupyo sa Katiil. Yang pag-abri ng Aliwagwag Falls dili lang gahatag ng atraksyon sang Katiil. Baga sa isa biyan tabang san isang kanato turismo, panginabuhian, ekonomiya, haw kultura. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Mga market vendor sa El Salvador City Public Market giablihan o gibalhin na sa ilang temporaryong pwesto aron magsugod na ang konstruksyon sa bagong merkado sa syudad. Ani ang dugang detalye. Giablihan na sa El Salvador City LGU ang temporary public market nga ilang gimugna alang sa mga market vendors nga maapektuhan sa pagatukuron nga El Salvador City Integrated Market and Terminal sa Barangay Poblasyon. Mismong si El Salvador City Mayor Edgar Lignes ang nanguna sa pagbukas sa mga merkado. Sumala niya nga dulaan 120 ka mga vendors ang naplastar sa sulod sa temporary market. Subli kinay nagpahimangno sa mga konsumante nga sa sulod lang sa merkado aron protektado ug masuportahan ang mga vendors. Naa dinhi ang atong safety nga mga pagkaon. Gi-check sa atong veterinary nga doktor, gi-check sa atong mga ang presyo ginatan-aw kini sa atong mga price controller nato sa atong LGU. At least dili na murag social na tan-aw ng among mga baligya. So dili na sad lapok ang mga mamalitay. Samtang gibutyag sab sa mayor nga ginatrabaho na ang land development sa area kung asa tukuron ang bagong merkado o terminal. Pagkuman sa development ato karon ka tuig tingali, so sunod tuig we can assure you tingali masunod sugda na halos ang atong mga proyekto diyan napita. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera.
Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Patay usa ka inahan samtang samdan ang bana og tulo ka menor de edad nila nga anak human nabanggaan ang gisakyang baubao sa Tigbao, Zamboanga del Sur. Dili na halos may tsura kining usa ka baubao ug usa ka sedan human malambigit sa aksidente sa National Highway sa Barangay Begong, Tigbao, Zamboanga del Sur Domingo sa gabi. Sa investigasyon sa kapulisan, hubog matud pa ang 39 anyos nga lalaking driver sa sedan diyang nakasugat niini ang baubao. Sakay sa baubao ang 38 anyos nga lalaking driver kinsa critical karon sa ospital. Laki pang asawa niini nga dead on the spot ug tulo ka mga menor de edad nga anak nga pulo samdan. Samtang ang driver sa sedan nakaangkon og mga pangus sa lawas. Tungod sa kakusog sa impact, nabanggaan sab sa sedan ang usa pa ka sakyanan nga nakaparada sa kilid sa kalsada. Swerteng walay sakay ang mga sakyanan. Balog karon sa Tigbao Municipal Police Station ang driver sa sedan ug ginaandam na ang mga kaso ipasaka batok kaniya. O kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.